Bobtail squid nga pala ang bala kong panguhain din sa dagat at may nagre-request nga niyan sa akin. Pero may mga nakita nga rin pala akong balakwit at pinulot ko na rin. At yan ang pagkamulog nga at nasugatan pa. So yun na nga guys, for today's video ay mag-isa nga lang pala ulit tayo ngayon sa Pangingilaw. Pero okay nga lang yan kasi sanay naman tayo. Mag-aalas 10 na nga pala at medyo tinatamad na nga akong pumunta ng dagat. Yung mga ganitong oras kasi masarap nang mahiga niyan tapos manood ng K-drama habang nagapaantok. Pero syempre dahil mahibas ay tama na muna ang K-drama at tayo maghahanap buhay muna. Si Papa nga pala ay nangingilaw din pero malayo nga ang pinuntahan niya. Nga pala may mga nagtatanong sa akin paano ko daw ba natutuko yung daan kasi nga madilim. Kung paano daw ako nakakauwi at hindi ako naliligaw. Alam niyo mas maganda nga kung papatayin yung flashlight para mas makita mo yung daan. Nasubukan niya ng mga nakasama ko nung nakaraan sa Pangingilaw. Kasi madali lang naman tandaan. Kapag may nakita kang part na maitim, ibig sabihin mga puno yun. Kaya madali mong matutuko yung daan. Pero kapag gumagalaw, ay iba na yun. Tumakbo ka na. Pero yun na nga maliwanag man ang buwan o hindi at patay man ang flashlight ay matutukuyan mo pa rin ang daan. Lalo na kapag kabisado mo ang daan. Pero kapag sa dagat ka dadaan o sa laot, lalo na kapag ang bangka mo ay di makina, mas mabuting mag-flashlight ka. Para masaya. Hindi sa dagat kasi maraming mga nakalutang na kawayan. At hindi nga lang sila basta nakalutang at nakatayo sila. O di ba ang taray? Kasi nga yung mga dulo ng kawayan meron yung mga sisi o di kaya ay pulid kaya nakatayo sila sa dagat. Kaya kapag wala kang flashlight, delikadong mabanggaan mo yun at matusok ka pa nun. Pero yun na nga guys, mabalik tayo at parang napapalayo na yung usapan. Napunta na sa laot. Dito nga lang pala ako mangingilaw sa buhanginan. At andito lang ang mga squid ball. Ay, squid ball. Squid, Bobtail squid. Squid ball pati. Tagalog na nga lang, pusit. Ang ganitong klase nga pala ng pusit ay ganyan lang talaga sila kalalaki. Hindi sila lumalaki ng sobra. Nung nakaraan nga pala namin pangingilaw ay wala kami masyadong nakuhang ganyan. Marami kasing nangilaw at nangunguha rin sila ng ganyan. Madali nga lang pala silang hanapin sa buhanginan kasi kulay itim sila. Kahit malabo ang flashlight mo, makikita mo yan. Pero yun na nga grabe, sobrang pagkamulog ko nga pala dyan at ako ay nasugatan. Malayo naman sa bituka kasi nasa paa naman pero masakit din naman kahit papaano. Sa buhangin naman kasi ako naglalakad kaya naman hindi na nga ako nagtanlaw sa ibaba kasi akala ko puro buhangin lang yung lalakaran ko. May bato pala tapos may sisi. Ay natisod ko. Ay di ayos. Nga pala may nakita ako ditong pusit. Ibang klaseng pusit nga pala ito. Ito yung mga lumalaki. Locust ang tawag namin dito. Kadalasan makakita ka lang yan sa medyo malalim. Sa ganitong babaw puro maliliit lang ang makikita mong ganyan. Ang hirap pati niyan hulihin at yanong bilis. Nga pala sobra ako naaaliw sa panguhuli ng ganitong bobtail squid. Kahit nga hindi ako nagbablog basta napapanahon nila ay nangunguha talaga ako niyan. Buwan ng February nga pala sila nag-uumpisang nagsisilabas. At sila nga pala ay kadalasang nasa buhanginan lang. Wala ka masyado makikitang ganyan sa batuhan. Kadalasang luto na ginagawa namin dyan ay adobo lang tapos lalagyan ng ketchup. O di kaya naman na ipiprito, lalagyan ng chicken breading. Tapos isasawsaw sa maanghang na suka. Naku, swabe. Nga pala pagpasensyahan nyo na yung pagkakabidyo ko at hindi na masyado makita yung inabidyohan ko ay sobrang liwanag. Ginamitan ko pa kasi ng flash. Dapat pala kahit hindi na kasi maliwanag naman na. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano daw ba yung cellphone na ginagamit ko ngayon kasi malinaw na daw yung camera. Xiaomi 14T, yan po ang gamit ko. At nga pala sa mga nagre-request dyan na manisi daw ulit ako tapos mamana ng isda. Sa ngayon po kasi hindi ko pa yan kayang gawin kasi wala akong kasama. Soon kapag umuwi yung mga kapatid ko at mga kasama ko sila sa paninisid. Sa ngayon ay panghihibasan at pangingilaw lang. Sabay-sabay tayong maumay sa mga content ko. Pero yun na nga grabe, mahigit 700k followers na po pala tayo. Medyo malayo na rin pala ang nararating ng ating panghihibasan. Kaya dapat siguro ay malayo-layo na rin ang ating panghibasanan. Hindi lang din sa Makalelon So bali next time sa Alabat Quezon naman tayo manghihibasan. Hindi pa nga lang sa ngayon. Soon. So yun na nga babalik tayo. Kunti nga lang pala yung mga nakuha kong pusit. At karamihan nga sa mga nakikita ko dito ay balakwit. Pinanguha ko na nga rin pala at wala naman akong ibang makita din sa buhanginan. Mas maganda talagang mangilaw ay sa batuhan. Mas marami kang makikitang lamang dagat. May nakita nga rin pala ako ditong himumutok kung tawagin din sa amin. Ito nga pala kapag hinawakan mo ay parang mampapaltik yan sa kamay. Wala lang, share ko lang. So bali may nakita nga akong parang sigapo din sa may bato. Medyo maliit nga lang pala pero hulihin ko nga at ilalagay ko sa palaisdaan. Medyo pagpasensyahan nyo na nga pala yung pag-video ko at pasalasala na Ang hirap kasing isentro ng camera pag hindi mo talaga hawak yung cellphone at nakalagay lang sa katawan mo. Ang sakit na nga ng aking bayawang kakahiyad. O dumali na naman ang vlogger na reklamador. Nga pala pauwi na ako at mataas na nga yung tubig at pati nga yung timba ko ay uwing-uwi na ay nauna pa sa akin. So yun na nga may nakita nga pala ako ditong kasag at syempre di hulihin natin. Kakamayin ko na nga lang pala at may lamang sigapo yung sirok ko. Kinanan ko nga pala at ayun ako hindi komportable kapag kanan nakatakas. Mas gusto pala niya isa sirok o sanang pumasok. Sawa na rin siguro sa buhay niya. Tapos yun na nga may nakita nga pala ako ditong isda na tampalpi kung tawagin din sa amin. Nung ipinost ko nga pala ito sa reels ay may nagalit sa akin at bakit daw yan ang bastos ko. Hindi naman daw tampalpi ang tawag dyan. Ay marunong pabaga sa amin ay kawasat ganyan ang tawag din ay. Ako naman ay hindi nag-aimbento ng mga tawag dyan ha. Yan naman ay depende sa lugar. O ay bakit parang nagagalit na naman. Pero yun na nga ako natutuwa din sa aking hinahuli. Yan ang cute ay Parang nga siyang alien. Nga pala ang oras ngayon ay mag-aalas 12 na at kanina pa nga ako may naririnig sa lalauhan na nalagabong. O alam na, papansin, kala mo'y matatakot pero nagpatugtog na nga ako ng cellphone para hindi ko marinig. Tapos inilagay ko pa nga sa harapan ko yung pangsibat para in case. Abay takot din naman pala Ako
Ako na lang kasi ang tao dito sa dagat. Tapos ang daan ko pa ay sa gilid ng lalauhan. Hala sige lapit nang matusok ng sibat. So bali nakauwi na nga pala ako at inilagay ko muna itong sigapo din sa buhayan. Bukas ko na lang ilalagay sa palaisdaan at talagang ako'y napapanlaw na. So yun na nga kinabukasan ay lulutuin ko na itong mga nakuha kong balakwit. At kukunti nga lang pala ito kaya naman ilalahukan ko nga nito mga turong-turong na nakuha ko dati. Nakalagayaan sa aking buhayan. So bali ito namang sigapo ay ilalagay na natin din sa palaisdaan. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano daw balita din sa palaisdaan, ayun palaisdaan pa rin naman. Pero ayun nga po pinapatambakan ko yung gitna. Kasi yung kabilang pitak ay harvestin na namin sa mga susunod na buwan. Kapag pinakatihan kasi yung palaisdaan, madadamay itong kabilang pitak. Kaya pinatambakan ko na muna. At excited nga pala ako sa pag-harvest. Sana ay magandang harvest natin kasi marami ding namatay. So yun na nga yung mga nakuha ko nga palang pusit ay akin si peraso laang. Ang bala ko nga pala sanang luto dun ay piprituhin. Lalagyan ng chicken breading kaso nga lang ay naubusan. Wala nang tinda si nanay. Ang ibang tindahan kasi dito ay sobrang lalayo na. Kaya naman itong mga balakwit na lang ang lulutuin ko. Tapos yung mga kasag nga pala ay ginataan ni Papa. Nilahukan ng papaya. Tapos ang luto na gagawin ko din sa balakwit ay ginataan din. Ay hala, tingnan ko lang kung hindi kami mag-ipot nito. Puro gata. Pero ito naman kasag ay no sumunod na araw ni Papa ginataan. Sinama ko nga lang din sa video. Nga pala wag nyo na akong paghanapan ng mga lutong kakaiba kasi nga mga luto ko ay way klaro. And ang mga luto ko kasing ginagawa ay di yung karaniwang luto na ginagawa namin din sa amin. So yun na nga nilagyan ko nga pala ito ng asukal dahil gusto ko. Hindi ko na nga pala nilagyan ng sili kasi nga magreklamo na naman yung kasama ko sa bahay. Way klaro na nga yung mga luto parang ayaw pang mamigay. Tapos yun na nga naisipan ko nga pala magluto ng merienda. Habang nagpapakulo ng aking niluluto, may nahukay kasi ulit si mamang kamote dun sa mga tanim niya. Piprituhin ko at lalagyan ng asukal. At grabe nga talaga napakaganda ng aking lutuan. Parang ako lang laka uy, pilingon. Nabili ko nga lang pala ito sa online at sa mga gusto nga pala mag-order din dyan, ilalagay ko sa comment section yung link. Kagandahan nga pala sa nabili kong lutuan ay madali siyang bitbitin at may lagayan siya. Tamang-tama ito sa mga outing na hindi natutuloy. Tapos ito namang kawali ay ilalagay ko na nga rin sa comment section yung link. At hindi nga pwedeng hindi ka mag-order. Mag-order ka. O diba nanood ka lang napagastos ka pa. So yun na nga guys, kain po tayo. Magmemeryenda nga lang pala ako at gawa ng 3:00 ko na nga itong niluto. Tapos papapak nga lang pala ako ng kaunting balakwit at iuulam namin ito mamayang hapunan.